Magandang araw mga bata! Welcome sa Grade 2 class. Ako nga pala si Teacher Frel, ang inyong guro para sa Araling Panlipunan 2. Sa mga nagdaang aralin ay natutunan natin ang konsepto ng komunidad. Nailarawan din natin ang ating sariling komunidad. Naipaliwanag din ang kahalagahan ng komunidad. Ang ating aralin sa araw na ito ay natutukoy ang mga bumubuo sa komunidad, mga taong naninirahan, mga institusyon, at iba pang istrukturang panlipunan. Kaya mga bata, makinig kayong mabuti para maunawaan nyo ang ating aralin. Most essential learning competencies. Natutukoy ang mga bumubuo sa komunidad, mga taong naninirahan, mga institusyon, at iba pang istrukturang panlipunan. Sino-sino nga ba ang bumubuo ng komunidad? Ang bumubuo ng komunidad ay ang mga tao o mamamayan, mga institusyon at mga istrukturang panlipunan. Kilalanin natin ang mga taong bumubuo sa komunidad. Iba-ibang pangkat ng mga tao, pamilya o mag-anak ang naninirahan sa komunidad. Nagmula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang mga pangkat etnikong naninirahan sa komunidad. Gaya ng Igorot, Ita, Tagalog, Muslim, Badyaw, at marami pang iba. Ilan lamang sila sa mga pangkat etniko dito sa Pilipinas. Pinili nilang manirahan dito dahil sa iba-ibang dahilan. Isang pangunahing dahilan ang mapagkukunan ng kabuhayan at pangangailangan ng pamilya bukod sa makapamuhay ng masaya, mapayapa at matiwasay. May mga kilalang tao sa komunidad tulad ng mga pinuno at mayayamang tao. Kilala rin sa komunidad ang nagbibigay ng paglilingkod o serbisyo ayon sa napili nilang propesyon, tulad ng mga guro, pulis, sundalo, mga piloto, barbero, mananahi, karpintero, nurse, doktor, sapatero, electrician, janitor, at iba pa. Ang mga tao ay isa sa yaman ng bansa. May talento at lakas bisig ang mga tao na kailangan sa paggawa at pagsulong ng komunidad. Kilalanin naman natin ang mga institusyon sa komunidad. May mga institusyong bumubuo sa komunidad. Ang institusyon ay isang matatag na samahan na may mahalagang tungkulin sa lipunan. Tumutugon ito sa mga pangangailangan at kapakanan ng mga mamamayan. Kabilang sa institusyon ang pamilya, paaralan, bahay pamahalaan, pook libangan, sentrong pangkalusugan, pamilihan, at iba pang pinagtitipunan ng mga kasapi ng ibang relihiyon. Ano naman ang mga istrukturang panlipunan? Ang istrukturang panlipunan ay serbisyo o paglilingkod ng mga ahensya,
ng pamahalaan sa paggawa ng mga proyekto sa lipunan. Gaya ng proyektong pabahay sa mamamayan, transportasyon at komunikasyon, mga tulay at iba pa. Ngayon mga bata, natukoy niyo na kung sino ang mga bumubuo sa komunidad. Sila ang mga taong naninirahan sa isang komunidad. Ito rin ay mga institusyon at mga estrukturang panlipunan. Hanggang sa susunod nating aralin, paalam mga bata!